Sa mga nakaraang araw, isang mabigat na balita ang umikot sa Australia matapos ang isang marahas na pag-atake sa Bondi Beach, isang lugar na kilala bilang ligtas at madalas puntahan ng mga pamilya at turista. Ang lugar na sanay sa tawanan at pahinga ay biglang napuno ng takot at gulo. Maraming inosenteng tao ang nasaktan at ang ilan ay nasawi. Habang patuloy ang pagdadalamhati ng mga tao roon, dahan-dahan ding lumalabas ang mga detalye ng investigasyon. Isa sa mga detalyeng ito ang ikinagulat ng marami, lalo na ng mga Pilipino, dahil lumabas na may koneksyon daw sa Pilipinas ang mga suspek. Kaya mahalagang balikan kung ano ang alam natin sa ngayon at kung bakit naging mahalaga ang bahaging ito ng kwento. Ano nga ba talaga ang tunay na nangyari? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa unang mga ulat, malinaw na mabilis at walang babalang nangyari ang pag-atake. Isang pagtitipon na dapat sana ay tahimik at masaya, ang biglang nauwi sa sigawan at takbuhan. Maraming biktima ang tinamaan at ang ilan ay hindi na umabot sa ospital. Dahil dito, agad na nagtanong ang publiko kung sino ang may gawa nito at kung ano nga ba ang tunay na dahilan sa likod ng karahasan na ito. Habang lumalalim ang investigasyon, kinilala ng mga awtoridad ang mga suspek bilang isang mag-ama na matagal nang naninirahan sa Australia. Hindi sila bagong dating at ayon sa unang pagsusuri, wala silang malinaw na record na may kaugnayan sa mga extremist na grupo sa nakaraan. Ang ama ay nasa edad 50, habang ang anak ay nasa kalagitnaan ng kanyang 20. Sa panlabas na tingin, mukha lamang silang karaniwang pamilya na namumuhay ng tahimik. Dahil dito, mas naging mahalaga sa mga investigador na tingnan ang kanilang mga naging galaw bago mangyari ang trahedya. Isa sa mga detalyeng lumutang ay ang kanilang naging biyahe bago ang insidente. Ayon sa tala ng immigration, bumiyahe ang mag-ama papuntang Pilipinas noong unang bahagi ng Nobyembre. Halos 4 na linggo silang nanatili sa bansa bago bumalik sa Australia. Ang nakasaad na destinasyon sa kanilang mga dokumento ay ang lungsod ng Davao. Isa pang detalye na binigyang pansin ng mga awtoridad ay ang paggamit ng Indian passport ng isa sa kanila sa kanilang pagpasok at paglabas ng bansa. Hanggang ngayon, hindi pa malinaw kung ano talaga ang ginawa ng mag-ama habang nasa Pilipinas. Wala ring kumpirmasyon kung sino-sino ang kanilang mga nakasama o kung may mga tao ba silang nakausap na may kaugnayan sa kaso. May ilang ulat mula sa mga source ng seguridad na nagsasabing posibleng hindi lamang bakasyon ang dahilan ng kanilang pagpunta. May mga hinala na maaaring may kinalaman ito sa mga aktibidad na may kaugnayan sa karahasan. Bagamat wala pang opisyal na patunay, sapat ito para seryosohin ng mga investigador ang nasabing biyahe. Kinumpirma rin ng mga opisyal sa Australia na totoo ang pagpunta ng mag-ama sa Pilipinas. Ayon sa kanila, patuloy pa nilang sinusuri ang mga lugar na kanilang pinuntahan at ang posibleng dahilan ng kanilang paglalakbay. Sa ngayon, sinasabi ng pulisya na wala pa silang ebidensya na may iba pang taong direktang sangkot sa pag-atake. Gayunpaman, nilinaw din nila na patuloy pa ang investigasyon at maaaring magbago ang mga detalye habang may bagong impormasyong lumalabas. Mas lalo pang bumigat ang kaso nang matuklasan ang mga bagay na natagpuan sa sasakyang konektado sa mas batang suspek. Ayon sa mga ulat, may mga improvised explosive device na nakita, pati na rin ang mga bandilang may simbolo ng ISIS na ginawa mismo sa bahay. Dahil dito, mas tumibay ang hinala ng mga awtoridad na ang pag-atake ay may malinaw na motibong terorismo at may impluwensya ng extremist na ideolohiya. Habang dumarami ang detalye ng kaso, ay mas naging malinaw rin sa mga awtoridad ang naging direksyon ng investigasyon. Ayon sa pulisya, ang sasakyang nakarehistro sa mas batang suspek ay naglalaman ng mga improvised explosive device kasama ang mga bandilang gawa sa bahay na may simbolo ng ISIS. Dahil dito, mas tumibay ang paniniwala ng mga investigador na ang pag-atake ay may malinaw na koneksyon sa ideolohiyang itinutulak ng Islamic State. Hindi man ito pinal na konklusyon, malinaw na isa itong mahalagang bahagi ng kasalukuyang investigasyon.
Mismong ang punong ministro ng Australia ay nagsalita tungkol dito. Ayon sa kanya, ang mga suspek ay malinaw na naapektuhan ng isang ideolohiya na puno ng galit at karahasan. Gayunpaman, binigyang diin din ng mga opisyal na ang lahat ng ito ay patuloy pang sinusuri. Sa ganitong mga kaso, mahalaga raw na nakabatay ang aksyon ng pulisya sa aktwal na banta na naroon sa mismong oras ng insidente at hindi sa haka-haka o emosyon lamang. Kasabay nito, ipinaliwanag din ng mga autoridad ang kanilang relasyon at koordinasyon sa Jewish community sa New South Wales. Ayon sa pulisya, matagal na raw may komunikasyon at pagtutulungan sa pagitan ng dalawang panig, lalo na pagdating sa seguridad. Dahil ang Bondi Beach ay isang bukas at malawak na pampublikong lugar, kaya regular daw itong pinapatrolya ng pulisya kabilang na sa mismong araw ng pag-atake. Hindi raw pinabayaan ng lugar at may presensya ng autoridad bago pa man mangyari ang insidente. Sa mismong oras ng komprontasyon, malinaw raw ang naging kilos ng mga pulis sa lugar. Hindi sila umatras at hindi sila nagdalawang isip na harapin ang mga armado. Ayon sa ulat, ang engkwentro ay naganap sa isang footbridge malapit sa lugar. Ang mga suspek ay may dalang mahahabang baril habang ang mga pulis ay armado lamang ng handgun. Sa kabila nito, nagawa pa rin ng mga pulis na harapin ang banta. Isa sa mga suspek ang napatay at ang isa naman ay nabaril at napatigil. Dahil sa mabilis na aksyon na ito, maraming buhay ang nailigtas. Gayunpaman, hindi rin naging madali ang naging kapalit ng operasyong ito. 2 pulis ang kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon sa mga ospital sa New South Wales. Ayon sa mga opisyal, ang mga pulis na ito ay hindi tinamaan habang tumatakbo palayo. Sa halip, sila ay tinamaan sa harap habang aktibo nilang hinaharap ang mga suspek. Ibinahagi ang detalyeng ito upang linawin ang sakripisyo at tapang na ipinakita ng mga pulis sa gitna ng panganib. Dahil may mga lumabas na puna at tanong tungkol sa naging tugon ng pulisya, mariing sinabi ng mga opisyal na hindi dapat maliitin o questionin ang kanilang ginawa. Ayon sa kanila, ang kilos ng mga pulis ay naaayon sa kanilang tungkulin at sa aktwal na sitwasyon sa oras na iyon. Hindi raw makatarungan na sabihing nagkulang sila dahil malinaw sa mga pangyayari na humarap sila sa panganib upang protektahan ang publiko. Aminado rin ang mga autoridad na kung may pagkakataong maibalik ang oras, tiyak na may mga bagay na gugustuhin nilang gawin ng mas maaga o mas handa. Subalit malinaw din ang kanilang pahayag na walang sino man ang kayang baguhin ang nangyari. Ang mahalaga ngayon ay ang susunod na hakbang. Bilang tugon, inilunsad ang mas pinaigting na hakbang sa seguridad sa pamamagitan ng isang operasyong nakatuon sa pagprotekta sa komunidad, lalo na sa Jewish community. Sa pakikipagtulungan sa mga grupong responsable sa lokal na seguridad, layunin ng mga autoridad na maibalik ang tiwala at masigurong may sapat na proteksyon sa mga pampublikong lugar. Hindi man mababawi ang naganap, ang malinaw na layunin naman nila ngayon ay siguraduhin na may mas matibay na paghahanda upang hindi na ito maulit. Habang umuusad ang investigasyon, mas napapansin rin ngayon ang mas malaking usapin tungkol sa batas sa baril sa New South Wales. Ayon sa ilang opisyal, isang mahalagang problema ang sistema na nakatuon lang sa criminal record. Kapag wala kang kaso sa korte, pwede ka pa ring bigyan o panatilihin ang lisensya sa baril. Para sa kanila, hindi na ito sapat lalo na kung may mga senyales na maaaring maging delikado ang isang tao. Dahil dito, may panukalang baguhin ang batas upang mas palawakin ang basehan sa pagbibigay ng gun license. Hindi lang dapat nakatingin sa record ng krimen, kundi pati sa impormasyon na hawak ng pulisya na nagpapakita ng posibleng banta. Ang layunin ay bigyan ng kapangyarihan ang police commissioner na pigilan ang isang tao sa paghawak ng baril kung may seryosong dahilan para mag-alala kahit wala pang kasong naisampa. Alam ng mga opisyal na magiging sensitibo ito, pero para sa kanila, mas mahalaga ang kaligtasan ng publiko. Kasabay nito, patuloy ding sinusuri ang mga ebidensyang nagpapakita ng impluensya ng ISIS. Ayon sa mga autoridad, ang mga simbolong natagpuan ay bahagi ng ideolohiyang nagtutulak ng galit at karahasan. Nilinaw nila na ang ganitong paniniwala ay hindi kumakatawan sa relihiyon, kundi isang baluktot na ideolohiya na matagal nang tinutulan ng maraming bansa.
Lumabas din na ang mas batang suspek ay napansin na ng intelligence agency noong 2019 pero hindi itinuring na agarang banta sa panahong iyon. Samantala ang ama ay legal na may lisensya sa baril at aktibong miyembro ng gun club. Ayon sa pulisya, ilang baril na legal niyang pag-aari ang ginamit sa insidente matapos sabihin sa pamilya na mag-fishing lamang sila. Sa ngayon, nananatiling crime scene pa rin ang Bondi Beach habang patuloy ang pagsusuri sa mga ebidensya. Ayon sa mga autoridad, wala raw naging pagkukulang sa intelligence pero malinaw na maraming aral ang lumalabas sa kasong ito. Ipinapakita nito kung paano ang mga tahimik na galaw at ideolohiya ay maaaring mauwi sa isang trahedyang sumisira ng maraming buhay. Sa ganitong balita, napapaisip ka rin ba kung gaano kahalaga na mapansin agad ang mga senyales ng panganib, lalo na kung ang maaaring maapektuhan ay mga karaniwang tao na gusto lang mabuhay ng ligtas at payapa? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.